Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. O eto ang chika kabibig. Hindi pinalagpas ni Atty. Harry Roque yung kaipalan, kadramahan ni Sandro Marcos na kung saan para niyang uh, ginawang masama. Well, actually, ginawa naman lang masama ang mga Duterte, di ba? Na kung saan nagpa-interview siya. Sabi ni Sandro Marcos na para daw, after daw na nakausap ni PRRD, yung mga hinihingi ni PRRD, ni Marcos na tutulungan ni PRRD si Marcos bilang presidente, feeling ni Marcos na para siyang sinugi that time. Ay naku kabibig, alam mo, nag-react si Atty. Harry Roque. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasi may mga post ngayon, mga pictures ngayon na kung saan si Sandro nagmano kay PRRD. O ano ba nung inauguration ba yon or proclamation ba? Yung mga ganun kabibig. Tapos sabi ni Atty. Harry Roque, yan ba ang sinabihan ni PRRD na na tawag dito yung mga pinasabi ni Sandro? Ay, nabuking tuloy ang drama. Nabuking tuloy ang drama ni Sandro. Akala kasi ni Sandro ba na dahil sa kanyang statement ay ang tawag dito, maawa ang tao kay BBM. Mas lalong malulugmok ang pangalan ni BBM. Tapos, si BBM nagsalita na rin tungkol sa mga chismis ni Sandro Marcos. Ang sabi naman ni BBM na galing sa bibig ni Claire Castro na pinalaki ni BBM ang kanyang anak na hindi sinungaling. O yan ang sabi ni BBM. So bahala na ang tao manghusga kung ano ba. Kasi kung sasabihin natin na kung may mga komento, oo nga, pinalaki mo siya hindi sinungaling pero bangag, huy, wag naman po kayong ganyan. Oo. Sabi ng iba, talaga, hindi sinungaling. Binudol mo nga ang sambay ng Pilipino tapos hindi sinungaling. Saan mo nakuha yung word na hindi sinungaling? Yung ama mo nga, diktador, magnanakaw. Yan ang mga sinisigaw ng kakamping noon. Huwag natin ibuto ang Marcos kasi magnanakaw yan. Sinungaling yan. Nakatatak na yan sa pangalang Marcos. Binigyan kayo ng chance ng mga tao para baguhin ang history nyo, ay mas lalong pinalalaan nyo. So, instead of meron ng pangalan, diktador, magnanakaw, additional one, vangag, budolero, diba? Sinungaling. Yan ang mga komento ng mga tao after nila nabasa, napakinggan ang komento ni Sandro Marcos. Sabi ng ilan, Sandro, huwag kang gawa-gawa na istorya para kaawaan yung tatay mo. Kami ang dapat maawa kay PRRD kasi nakakulong sa ICC. Isang taon na, pero hindi pa rin binabasahan ng kung ano ang kanyang mga kaso, maglilitis. Kawawa ang matanda. So kahit ano pang gawin mong drama, kahit sino pang mag-interview sa'yo, wala na yan sa tao. Lalo na sa mga taong binaha, agoy. Sa mga taong hindi nakatikim ng kaginhawaan sa PBBing admin, agoy. Pero yung mga taong sipsip, mga taong takot kay BBM na ipakulong sila, yung mga taong kainsuka, natural. Maniniwala sila sa statement mo, Sandro. Pero yung yung mga taong alam nila kung ano ang galawan ng gobyernong ito, natural. Hindi kayo paniniwalaan. Eto si Atty. Harry Roque, pakinggan nyo. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, hindi po ako nag-vlog kahapon kasi iniisip ko ano naman ang masasabi ko sa kabila na naman ng katotohanan na dahil sa mga magnanakaw ng flood control scam, lumulutang-lutang na naman ang sabayan ng Pilipino ngayong panahon ng kabagat. Nako, ang Pilipinas naman po hindi nagbabagong klima. Sa tingin ko po, bagamat maraming mga malalakas na ulan ngayon, dati na po natin karanasan yan. Kung tapat lang talaga ang mga tao sa gobyerno, kung tapat lang talaga ang mga politiko, kung tapat lang talaga ang mga taga-TPWH,
hindi po dapat na lumulutang-lutang tayo ngayon sa ganitong klaseng mga baka. Hindi na po ako nag-vlog dahil ayaw ko na kayo mapeste dahil alam kong hirap na kayo dyan. Pero sasabihin ko lang, hanggang kailan tayo magtitiis, no? Na ganyan po ang ating karanasan. Ngayon alam naman natin na trilyones ng kaban ng bayan ang kinurakot na nila, no? Kaya sana magising na po tayo at gumalaw na po tayo. Yan po ang nagtataka ako Bakit ba sa kabila ng lahat ng kahirapan ng Pilipino, parang ang Pilipino nagtsatsaga pa rin, pasensyoso pa rin. Hindi ba? Kinakailangan talaga ay magkaroon na ng katapusan itong paghihinagpis ng taong bayan. No? Sana nga po gumising na kayo at gamitin nyo ng kapangyarihan ninyo bilang mga Pilipino na talagang magpalit ng liderato yung taong nasa tamang pag-iisip. At yan po ay si VP Sara. So mga kaibigan, pag-usapan lang po natin yung sinabi ni Sandro na ito daw si Tatay Digong ay humingi ng mga key posts, executive secretary at ilang mga cabinet members kapalit po ng pag-endorso kay Marcos Jr. Ito po ang sasabi ko, wala pong katotohanan niya. Siguro naman po kakilala ko yung Tatay Digong, kakilala ko yung kanyang pag-iisip. Never po niya kahit kailan nagustuhan si Marcos Jr. Yan po ang katotohanan. Tinatanong ko nga sa kanya, paano naman si Marcos Sr.? Sabi niya, si Marcos Sr. nung una mukhang okay dahil may political will, pero nawala ang hawak sa military, kaya natangkad. Pero si Marcos Jr., sa mulat-mula, sinasabi niya weak leader, sinasabi niya bangag. Kaya po kahit anong mangyari, kahit anong ibigay na concession ni Marcos Jr., hindi po totoo na susuportahan niya si Marcos Jr. At yan naman po ang nangyari. Hanggang sa huli, neutral si Tatay Digong. Hanggang sa huli, miski tumakbo si Inday Sara Duterte kasama ni Marcos Jr., never niyang inendurso si Marcos Jr. Dahil alam niya, vangag, alam niya, weak leader, alam niya, walang kakayahan mamuno. Kasi alam mo si Tatay Digong, medyo mayabang po yung yan dahil siya ay abogado. Ang sinasabi niya, mahirap talaga kapag ang presidente hindi abogado kasi paano ka magpapatupad ng batas? Hindi mo alam ang abogado. Paano ka magpapatupad na hindi mo alam? Kaya nga po, hindi ko alam kung anong motibo nitong si Sandro sa pagsabi na kahit minsan ay kinonsiderang i-endorso ni PRRD ang kanyang ama. Wala pong katotohanan yan. Sa mulat-mula ni ayaw niyang harapin ang Marcos Jr. dahil alam niya ang pinaggagawa sa Davao. Kaya nga po nung kauna-unahang pagkakataon na linunsad ang Maisog, sinabi na niya nang yung siya'y mayor pa, alam na niya na mukhang merong emergency. So magbabalik po ako siguro bukas, pero sa akin lang, wag po maniwala sa fake news. Wala pong katotohanan yan. Hindi i-endorso ni Tatay Digong si Bangag Jr. dahil alam niyang bangag, number one, alam niyang weak leader, alam niyang wala man lang pinag-aralan. Please lang po, nakakulong na yung tao, wag na po tayong magsinungaling pa at gamitin ang pangalan niya para ang mga taong bayan ay matanggap ang isang leader na walang karapatan na mamuno. Salamat po. Sa po yung Spokesman Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. The only country I have, only country that I will love. Bye. This is the first time kwento ko to. Wow! First time mong kinento kasi imbento. Kwento mo yan eh. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, Gago ka ba? May 2021 pa lang, wala pang filing of candidacy, pumunta na kayo sa Davao para humingi at manligaw kay VP Sara na maging vice president niya. there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And Yun na nga, bumanat na nga yung presidente, sabi hindi kayo susuportahan at nagulat din si PRRD bakit si Sara Duterte ay sumama sa inyo. Sabi niya hindi niya sasamahan kayo o susuportahan dahil adik yung tatay mo. sabi niya kay Pangulo na
sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. Hindi ka lang magnanakaw, sinungaling ka pa. Kung ganun, bakit pumunta kayo ng Davao para ligawan si VP Sara? At noong sinabi ni VP hindi siya tatakbo, tumakbo ka na, mokong ka, abay, tumakbo ka ng presidente. Pero alam nyo, natalo kayo sa Mindanao. Kaya kinukuha nyo, kinukumbinsin nyo si VP Sara na maging vice president niya kayo. Sinungaling. Nandyan si Marcos eh. Hindi ako believe siya na he's really a weak leader. At that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang president. Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Mga Mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And, nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan, kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign na sa kabinete. O yun na nga kabibig ang ating Mitis Libak-Libak for today. Grabe, nasupalpal si Sandro Marcos. Napahiya si Sandro Marcos. Diba kabibig? Sana nanahimik na lang, hindi na salita si Sandro Marcos tungkol kay PRRD. Kasi wala talaga. Negative na talaga. Negative nga ang trust rating ng tatay mo. Mas lalong malulugmok niyan kasi siniraan nyo ang isang matanda na nandun sa ICC nakakulong. Sabi ng iba, Sandro, hindi ka ba takot sa karma? I don't know, kabibig. Baka hindi alam ni Sandro ang pangalang karma. Kasi ngayon, they really enjoyed the power given to them. Oh, diba? Parang hindi nila nakikita kung ano ang magiging future nila. Basta ngayon, they enjoy the power and then alam nyo na kung ano. Kung they enjoy the power, alam nyo na kung ano ang kasunod. Maleta? Ay, hindi ganon. Pero sabi naman ng 18 ex-Marines, diba? Nag-deliver sila ng maleta sa bahay nila sa Ilocos. May picture nga sila kay Sandro. Uy, kayo talaga? Kung ano mga chismis na pakinggan nyo. Hindi totoo yan. Oo, may nag-recant na 4, pero ang sabi ng mga kasamahang 18 ex-Marines ay may pabigay, pakimkim, 5,000, tumaas hanggang 8 million, 5 million pala, hanggang 8 million, hanggang 10, naging 25. Oh, bongga! Tapos ng 25, tanggap agad. Oh, diba? So, ikakabig, ano ang iyong komento sa mga statement ni Sandro Marcos tungkol kay PRRD? Kawawa naman yung matanda. Nandun sa ICC, hindi makapagbigay ng kanyang komento. Diba? So, talagang gamit na gamit nila ang mga Duterte. Gamit na gamit in the sense na pwede lang siraan. Kawawa matanda.
Yun lang kabibig, ang ating libak na back for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.